Wasak eh. Wala man lang tumagas sa dugo eh. Wala man lang tumagas sa dugo. Wala mga... Simot to eh. Simot ang dugo. Wala nang dugo. Yan daw ang nangyari sa mga alagang kambing ng isang residente sa lugar na ito. At ang di umano'y salarin, isang aswang. Nung una, sabi nila, may bakas na malaki. Parang aswang. Dito na sa aming bahay, malapit sa bahay namin ko na inilalagay ang aming bahay ng kambing. Ano nga kaya ang tunay na nangyari sa mga kambing? Wala man lang tumagas sa dugo eh. Kailangan mo sumisid sa ilalim. Mag-ingat po tayo nito kasi pwede po tayong masugatan nito. Makakawala pa kaya siya sa pagkaipit? Delikado na ning. Saan mo na pagpuas? Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan si Ner at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami niyo po alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin. Yosi sa dagat, hindi kadiri at di masama sa kalusugan. Ano nga ba itong tinatawag na cigarette oyster? Mag-ingat po tayo nito kasi pwede po tayong masugatan nito. Kailangan mo raw isemplang kahit isang beses bago ka matutong magbike. Pero huwag naman sanang maipit ang paa mo. Aray ko po. Makakawala pa kaya siya sa pagkaipit? Mga alagang kambing pinaslang sa isang bayan sa Batangas. Yung buntis na kambing, winakwak pa ang tiyan at ang laman loob minukbang. Meron nga bang aswang na gumagala sa lugar? Wasak eh. Wala man lang tumagas sa dugo eh. Ang mga... Simot to eh. Simot ang dugo. Nung una, sabi nila, may bakas na malaki. Parang aswang. Ang bayan ng Tuy sa Batangas ay kilala sa kanilang Kambingan Festival. Isang pista na nagpapakita ng kultura ng lugar at kanilang kabuhayan sa pag-aalaga at produksyon ng mga kambing. Kaya mahalaga ang mga kambing sa kanilang buhay. Wasak eh. Wala man lang tumagas sa dugo eh. Kaya naman sa video na ito, nagulantang ang mga residente nang makitang patay na ang kanilang mga kambing. Kailan to? Kanina lang. Aras dugo. Walang kadugtog. Hanap-hanap namin doon. Doon na namin nakita sa ilat. Uy, sa ilat doon sa ilalim ng bangka. Isang nilalang daw ang walang awang pumapaslang sa mga alagang kambing ng ilang residente. Wasak talaga. Saka walang dugo. Sinipsip. Masipsip na ang dugo. Apat pa naman. Puro buntis eh oh. Ang may-ari ng kambing na si Mamerto, labis na nanlumo sa nangyari sa kanyang mga alaga. Ano na lang, apat na lang ngayon. Dati may 10 yun. Ang paniniwala ng ilan, baka aswang ang gumawa sa karumal-dumal na pagpaslang. Parang dinukot eh. Baka naman iyay. Aswang na nga yan. Magtataka ka kasi ubos yung dugo tapos butas yung ganito, kinakain yung laman loob. Kaya tuloy labis din ang pag-aalala ng iba pang residente. Nung una, sabi nila, may bakas na malaki. Parang aswang. Dito na sa aming bahay, malapit sa bahay namin ko na inilalagay ang aming bahay ng kambing. Ano nga kayang nilalang ang pumaslang sa mga kawawang kambing? Dahil sa itsura ng mga kambing na namatay, ang ilang mga residente, #1 suspect ang maalamat na aswang. Hindi ba't mas masarap ang mga bagay kapag pinaghihirapan? Yung hindi galing sa daya o shortcut at yung talagang inefortan. Gaya na lang ng isang klase ng talaba dito sa Zamboanga del Sur. Kailangan mo sumisid sa ilalim. Mag-ingat po tayo nito kasi pwede po tayong masugatan nito. Patalim po ito. Kapag nakakakuha nito, worth it naman daw ang lahat ng pinaghihirapan. Ang sarap ng lakob-lakob yan! O ha? Taob sa lakob-lakob.
Lakob-lakob ang tawag ng mga lokal sa talabang ito. Sa Ingles, tinatawag naman itong cigarette oysters. Akalain nyo, may sigarilyo pala na nasa tubig? Hindi po. Ang pangalan nitong cigarette oyster ay dahil lang sa pahaba at makitid na hugis ng shell nito na kahawig daw ng sigarilyo. Karaniwan itong matatagpuan sa dagat at mangrove areas at kumakapit ito sa mga bato, ugat ng bakawan at iba pang matitigas na bagay. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang mag-asawang content creators na sina Jeremy at Ernaline. Sa dagat nangunguha ng lakob-lakob. Ang iba, ginagawa nila para makuha is nila ng martilyo. Kaya nag-invento po kami ng pangkuhit or yung hook para mas madali na pong makuha at hindi na po masira yung bato. Mahirap po ito kunin, lalo na yung bago ka pa kasi kailangan mo ito pabilisan ng kamay at mag-ingat ka po sa kamay niya kasi yung niya, makasugat po yun. Tigil hininga ang pagkuha nila sa lakob-lakob. Literal, dahil kailangan nilang sumisid bago maabot ang kuta nito. Walang breathing equipment. Patatagan ng baga, kumbaga. Uulit-ulitin nila ang pagsisid ng 4 hanggang 6 na oras. Mag-ingat po tayo nito kasi yung makasugat, pwede po tayong masugatan nito. Patalim po ito. Pero kahit mahirap, sige lang na sige. Kaya pala tinatawag siya sa ibang bansa na cigarette oyster kasi para pala siyang forma na cigarette. Sigarilyo ba? Oh. Dahil ang lakob-lakob, pangunahing pangkabuhayan pala ni Jeremy at Ernaline. May negosyo kaming mixed kilawon at isa po yon ang lakob-lakob na ingredients doon. Kailangan din namin manguha ng mga seaweeds. Bestseller daw nila ang kinalaw na lakob-lakob na hinaluan ng iba pang mga laman dagat. Ito po yung tinatawag sa aming guso. Ito po yung hambalang po. At ito po yung bugway. Ilagay po natin tong lakob-lakob po. I-mix na po natin. Pero pwede din daw itong ihalo sa gulay tulad ng sitaw. Pero sa akin, para siyang ng crabs eh. May pagkatamis-tamis. Masarap talaga. Itong si Nanay, aba napasigaw pa nga sa sarap. Ang sarap ng lakob-lakob yan! Kaya ang aming paalala, alamin muna kung malinis ang pinanggalingan ng kakaining talaba. Pwede sila mag-survive sa saltwater o brackish water. Parang wala lang sa kanila kahit na pabago-bago pa ang water salinity o water temperature o kahit ma-expose sila sa hangin kapag low tide. Tulad ng ibang talaba, finifilter nila ang plankton sa tubig bilang pagkain. Pero sa prosesong ito, pwede rin sila makaipon ng pollutants kung marumi ang tubig. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang tunay na sarap ng lakob-lakob, hindi lang nasusukat sa hirap ng pagkuha nito. Kasama na rin siyempre na dapat sigurado na ligtas itong ihain at pagsaluhan sa bawat mesa natin. Masarap. Dami mong alam, Kuya Kim! Kaalaman ba? Gusto ko yan. Kakasako sa hamon ng Dami Mong Alam, Kuya Kim, na bumunot ng paksa kung saan bibigay ako ng personal kong nalalaman sa loob lamang ng 15 seconds. Ito. Talaba. Alam niyo ba nung lumalaki ako dito sa San Andres Bukid, pupunta kami sa Manila Bay. At pagtalong ko sa Manila Bay, magsiswimming kami dyan, pwede pa. At nakakakuha kami ng talaba. At yung talaba dyan, noong 1970s, pwede pang kainin. Ngayon, pag kinain mo, mamamatay ka ng food poisoning. Talaba. Ay, ay! Ay, naman! Mamatay man ko! Iyak ng iyak ang batang ito. Paano ba naman kasi ang kanyang paa? Naipit sa gulong ng bisikleta. Delikado na yun. Saan mo napagpuas? Ang kanyang mga kalaro walang magawa. Sa gitna ng takot at sakit. Makakawala pa kaya siya sa pagkaipit? Hindi na gid ni karon.
Halos lahat siguro sa atin sumemplang na yung naipit sa gulong nito. Naku, ang sakit niyan. Ang video ng batang naipit sa bisikleta nakunan pala sa Misamis Oriental. Delikado na ning. Saan mo na pagpuas? Siya si Jano, 10 taong gulang. Yung dumaan ang bata sa aking farm at 3 sila. Ang isa nakabakride doon sa luyo ng driver. Yun si Jano. Bumalik yung isang bata at pumunta sa bahay. At ang sabi, manghihiram daw siya ng SARS-CoV. Sa video, namimilipit sa sakit si Jano sa pagkaipit. Natumba raw ang bike niya at doon na pumasok ang paa niya sa gilid ng gulong. Dating ko doon sa nangyayari, yun pala ay talagang naipit nga. Sampak magigayo ko. Ang nabunot nating salita ay brake. Maraming uri ng brake ang pagbibisikleta. Mga unang bike ginagamit cantilever brakes o caliper brakes. Pero ngayon, mga disc brakes na. Dati mabigat yan pero napakagaang na ngayon. Karamihan ng mga bike ngayon disc brakes ang ginagamit. Nakakapagpababa ng stress ang pagbibisikleta. Habang umiikot ang gulong, naglalabas ang katawan ng endorphins, ang natural na pampasaya ng utak. Kaya maraming nagbibisikleta hindi lang para sa katawan, kundi para sa isipan. Pero ang batang si Jano, kabaliktaran ang na-feel dahil sa pagkakaipit ng kanyang paa sa bike. Sabi kay, balihon sana kay. Kwento ng ina ni Jano na si Aling Veronica. Taon-taon ay humihiling daw ito ng bike pero dahil sa kakulangan sa pera, hindi niya agad ito maibigay. Nung maliit pa siya, gustong-gusto niya yung bike. Kasi pangarap niya yung bike. Kahit naipit na siya sa bike, gusto pa rin niyang mag-bike. Hindi, naginig ka ron. na akong din! Nangirig na? Nangirig na. Naginig ka ron, nangirig na tiil. Kumusta na kaya si Jano ngayon? Oh, may pagkapasok ko. Hindi ko katindog na. Hindi ka tindog? Sa huli sa tulong ni Arjem, natanggal din naman si Jano sa pagkakaipit. Pagkatapos naman ng pagkalag ko sa kanya, wala naman masyadong sugat. Salamat Ginoo. Na, wala gid ni. Kaya napasalamat kaya sa Ginoo eh. Pinahatid ko na sa kanilang bahay. Paglipas ng 3 araw, okay na yung paa niya. Sabi niya, hindi na masakit. Ayay! Kailangan bago natin gawin yung ganong klaseng laro o pagbibisikleta, pag-aangkas, siguraduhin na natin na meron talagang nakaprepare na angkasan yung bisikleta. At yung aangkas din naman natin, aral din siya kung paano umangkas na hindi siya basta-basta aapak kung saan-saan sa parte ng bike para hindi mangyari yung pagpasok ng paa sa gulong. Ha? Pero sa nangyari kay Jano, medyo preno muna raw sa pagbibisikleta. Sulit naman talaga ang pagbibisikleta sa katawan at isipan. Pero laging mag-ingat para ang saya ng biyahe hindi mauwi sa sakit. Salamat Ginoo. Na, wala gid ni. Daghan ka kabalo, Kuya Kim. Wasak eh. Wala man lang katagas sa buhay. Ano nga kaya ang tunay na nangyari sa mga kambing? Pero si Mamerto, hindi naman lubos na naniniwala na ito nga ang nagbukbang sa kanyang mga alaga dahil nung araw daw nanadatnan niya ang mga kambing. May iba siyang nakita. Ako, ang alam ko, aso. Ang tumaan yan sa kambing. Meron doon, may nakabalitang parang manananggalaw, agala, gano'n. May nakausap din si Mamerto mula sa ibang barangay na tulad niyang nag-aalaga rin ng kambing at nakaranas ng kaparehong pangyayari. Maraming nalapa pero hindi na nagreklamo. Kasi ayaw din naman ng pumatay yung aso din eh. Yun naman pong mga pagkapunit po ng tiyan ng mga kambing at pagkawala po ng mga lamang loob, posibleng atake po talaga ng aso. Dahil po pag ganitong panahon, mainit po ang panahon, nagwa-wild po talaga ang ating mga aso. May ini-implement na po na ordinansa po ang ating lokal na pamahalaan kung saan saklaw po nito na pinagbabawal po natin ang mga galang aso dito sa bayan ng Tuwi. Ang eksperto hindi naman kumbinsido na aso ang punong dahilan kung bakit namatay ang mga kambing. So hindi naman
Maaring dahil sa inatake sila nitong aso, kaya sabay-sabay sila na namatay. Maaring nakita lang din ng aso na may mga patay na nahayop, kaya niya kinain or dahil source ito ng nutrition, ay possible na pinakinabangan niya pa itong carcass o yung katawan o patay na katawan nitong mga kambing. Ang isang posibleng dahilan daw ay ang pagkahawa ng mga ito sa tetanus. Pwede na nilang ikamatay ay Clostridium perfringens or tetany or tetanus na very common sa ating mga ruminants or sa kambing. Ang tetanus o ang Clostridium tetani and perfringens ay very common na bakterya na nakukuha sa lupa. So, kailangan kung tayo ay mag-aalaga ng mga farm animals in general, ay siguraduhin natin na bakunado sila at nasa isang lugar sila na malinis, may bakod, at hindi sila basta-basta nakakalabas. Sa kasalukuyan, may ilan pang kambing na natitira kay Mamerto. Nag-aalaga kami dito para pagkakuan, mayroon kang may bebenta pag malaki na. At ang mga ito raw kanyang iingatan sa abot ng kanyang makakaya. Kuya Kim, mandayo mo malang. Welcome sa Casa Atienza at ngayong umaga magbabahagi ako ng KKK o kwento ni Kuya Kim. Alam niyo ba itong alaga kong ito? Mukhang ordinaryong ahas na puti lamang ito, pero ito ay albino Philippine reticulated python. Ito marahil ang pinakamatandang albino reticulated python sa Pilipinas. Ang tanda nito ay nasa more than 35 years already. I've had this snake before I was married for about 10 years already, and then I got married. Halos 25 years na akong kinakasal. So halos 35 years old na ang ahas na ito. Ang haba niya almost mga 20 feet. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim. At ishare niyo doon ang inyong video. Anong malay niyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa... At dapat kay Rick.